Hello! Good day, Gates of Praise family! Binabati ko kayo ng isang magandang araw. Dalangin ko na kayo ay nasa mabuting kalagayan, physical man o spiritual. So ngayong araw na ito, ako ay magbibigay ng maikling encouragement sa bawat isa upang ating mas makita o mas mamagnify pa sa lens ng Panginoon kung ano yung nangyayari sa ating panahon ngayon. So, lahat po tayo ay apektado ng COVID-19. So, marami sa atin nag-i-stay lang sa bahay. Marami nag-work from home. So, ngayon yung time para mas isok pa natin o mas manalangin pa tayo sa Panginoon. Isik yung presence niya, isik yung will niya sa buhay natin. So, kung makikita natin sa mundo yung kaguluhan, yung government natin, yung nangyayari sa ating paligid, makikita natin na kailangan natin ng spiritual revival. Ikaw na nakikinig ngayon, sinasabi sa iyo ng Diyos na kailangan mo ng spiritual revival. So, we need spiritual awakening, syempre to us or to you personally, and to the whole world corporately. So, kailangan ng spiritual awakening ng ating gobyerno, ng politiko, ng buong Pilipinas, ng iba't ibang bansa. Ang pinapakita ng Diyos ay kailangan natin ng spiritual awakening. Kasi naniniwala ako at alam ko naniniwala ka din na ang lahat ng nangyayari sa atin or yung pandemic na nararanasan natin is under pa rin ng sovereignty ng Panginoon. So, kung nakikinig ka sa akin ngayon, maaari kang kumuha ng Biblia at babasahin natin ang ating talata na matatagpuan sa ikalawang kronika o Second Chronicles. So, sinabi po dito, "If my people who are called by my name will humble themselves, pray, seek my face, turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land." So, bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa dakila mong pangalan. Lord, we are lifting your name on high dahil ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Lord, alam ko na ikaw ay all-knowing, makapangyarihan, and you are sovereign, God. Alam ko na batid mo ang nangyayari sa mundo namin ngayon. Batid mo yung nangyayaring confusion, yung kaguluhan, even yung pagkakabahabahagi, Panginoon. I pray, God, sa oras na ito, bigyan mo po kami ng wisdom, patuloy mo ipalanas sa amin ng iyong presensya, Lord, as we study your word in Second Chronicles, God. Lord, tulungan mo kami na mas maintindihan sa mga bagay na ano ba yung kailangan namin gawin habang kami ay nasa quarantine time. Ano ba namin yung kailangan namin gawin, Panginoon, to help the world or to help our land, to help the frontliners, God, to help other people, Panginoon. Salamat, God. We submit ourselves to you in Jesus' name. Amen. So, kung makikita po natin dito sa 2 Chronicles 17, ang pinaka-immediate context po nito ay building of the temple. So, nung panahon na ito, ang templo po ay pinagawa ni Solomon. So, tapos pinag-pray niya yung temple, ganyan. Tapos, kinausap siya, personal ng Panginoon, at sinabi ng Panginoon sa kanya sa verse 14, "If my people," ibig sabihin, yung people na pertain dito ng Diyos, nung panahon na yon ay ang bansang Israel. But right now, if we apply yan sa time natin, pag sinabi dito na, "If my people," and that is pertaining to you, to me, tayong mga Kristiyano, kinakausap ng Diyos personally. And sabi dito, "If my people who are called by my name," syempre tayong mga tinawag ng Diyos, "will humble themselves." So, kailangan nating magpakumbaba, manalangin, hanapin ang mukha ng Diyos, hanapin yung presensya niya, at talikuran yung ating masasamang gawa. Sabi dito, "Then I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land." So, mahalaga po na nasa panahon natin ngayon, kagaya nga ng isa sa mga sinabi ni Pastor Ryan Del, how to live wisely is to pray
to pray for our frontliners, to pray for our nation, to pray for every Christian na mag-stand up sa kanilang mga pananampalataya. So, my people, and God is talking to you and me. No, na tumanggap sa Diyos at ano yung mga kailangan natin gawin. Humble yourself, humble ourselves, pray, seek God face, turn from their wicked ways. At gusto kong tingnan natin ang verse na to sa lens ng Panginoon. Alam natin that God is a merciful God. No? Mas hindi natin makita yung pandemic, hindi natin makita yung mga nagkakasakit, hindi natin makita yung kaguluhan na maraming namamatay. Let us see the lens of God, and that is His mercy towards His people. Alam ko, pangit o maganda man yung nangyayari, may purpose ang Diyos. Ipakita yung mercy niya, ipakita yung habag niya sa mundo, ipakilala kung sino siya, that He is the healer, He is the provider. He is the El Shaddai, the Alpha and Omega, the first and the last, the King of Kings and the Lord of Lords. Alam ko yun yung pinaka-purpose niya. At isa pa sa mga pinaka-purpose niya is the spiritual awakening. Tayo ngayon, sanay na sanay tayo sa social distancing. 1 meter, di ba? So ngayon, ang hinihingi lang sa'yo ng Diyos is 20 inches. Ano yung 20 inches na yon? Kneel to God. During this lockdown, why kneel down? Gusto ng Diyos na mag-kneel down ka. Ipanalangin mo yung bansa natin, ipanalangin mo yung maraming bansa. Not only to heal physically, but to heal spiritually. It is the time to share the gospel. It's the time to share Jesus to them. It's time to pray. Malakas yung panalangin natin. At ano ang sinasabi ng Diyos? Kapag tayo ay nag-humble, pray, isik siya, and turn from our wicked ways. And He said, He hear us from heaven. No? When all the action has been carried out, the God says He would hear from heaven. So kung makikita natin dito, ang kinakausap niya ay ang mga Israelita. No? Parang minsan iniisip natin, para sa mga Israelita yan. And deliver them from national mercy. So, minsan nagbibigay ng condition si God na if, tapos may then, di ba? Alam natin yun, yung syempre kung na English person ka, alam mo yung pagkakagamit ng if and then. And then God says, no, now my eyes will be open. Sa mga susunod ng verse, kapag tumawag ka, hinanap mo ko, now my eyes will be open. My ears attentive to the prayer offered in this place. He is talking in the temple, yung temple na pinagawa ni Solomon. I have chosen and consecrated this temple so that my name may be there forever. My heart and my eyes will be there. So sa Old Testament context, meron silang templo. And right now, we are living in sa grace ni God, and naniniwala tayo na tayo ay tumanggap kay Jesus bilang bilang ating tagapagligtas. Tinanggap natin si Jesus bilang ating tagapagligtas. And sinabi na yung Holy Spirit ay nasa atin. And right now, naniniwala tayo na tayo mismo yung templo ng Diyos. And God said, if you called by my name, humble yourself, pray, seek my face, no? Ganong kaikli lang yung 20 inches. Ganong kahirap ba manalangin to kneel down? No? Gusto kita tanongin personally, how many times ka na nag-kneel down ngayong lockdown? How many times mo na pinag-pray yung bansang Pilipinas? How many times ka nang umiyak sa Panginoon sa nangyayari sa ating bansa?
How many times ka nang nanalangin para sa ating presidente? Ikaw lang makakasagot niyang personally. And right now, God is talking to us. If you want healing, if you want deliverance to your nation, not only to the Philippines, but to you personally, why not humble yourselves, pray, seek God's face, and turn from your wicked ways? Ang sinabi pa ni God, hindi lang kita didinggin sa langit, kundi I will forgive your sins. Forgive their sins. Yung sinasabi po ng Diyos dito, yung pag-rebelde ng Israel, patatawarin ko yan. No? And right now, I know na may mga bagay tayong hindi pa natin nasusurrender kay God. And gusto ng God na it is the best time to surrender to Him. To give Him yung mga hidden sin natin. To give Him lahat-lahat sa atin. So, kung dati wala tayong time to do our devotion, to read the Bible, ngayon binigyan ka ng malawak na oras ng Diyos para gawin ang mga bagay na yan. Just like what Pastor Rayandel says, live wisely. No? Pasama ng pasama ang mundo. We need to live wisely. To redeem our time, to learn to number our days. Hindi natin alam ngayong pandemic, no? Ang sabi sa Bible, magiging pasama ang mundo. COVID-19. We never know kung ano pa yung mangyayari next year, the next following years. At hindi natin kayang pigilan yun kasi it was stated in the Bible, it was prophesied in the Bible. At ang kailangan nating lahat bilang Kristyano, to pray, to kneel down. No? Maging matatag sa lahat ng pagkakataon. Kaya importante yung foundation mo bilang Kristyano. Importante yung personal na relasyon mo sa Diyos. Importante yung pakikipag-usap mo sa Kanya. Kasi we may never know. Pwedeng mamayang gabi, bukas babalik siya. No? Kaya kailangan everyday prepare tayo. Everyday prepare tayo sa pagbabalik niya. And sinabi sa verse na to, no, kung lahat ng yan nagawa na natin, we humble ourselves, we pray, seek God's face, turn from our wicked ways, no? Kahit hindi yan personally, kahit sa Israel yan sinabi sa atin, we can apply it to our life. We can apply the same principle na sinasabi ng Diyos sa mga Israelita. And what does God say? In verse 13, no? Nararanasan din natin ito ngayon. At ang sabi ng Lord sa verse 13, when I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send a plague among my people. Ihintayin pa ba natin na magkaroon ng mas matindi pa? Na virus, na pandemic, na plague, or whatever na isasend ng Lord to remind us na we need to humble ourselves to pray. No, mahalaga yung panalangin natin ngayon. Alright, na gusto kong ilaan mo yung oras na ito to pray, not hindi lamang sa mga gusto nating mangyari, hindi lamang sa gusto natin na makuha. Why not pray for the nation? Pray for our president, for the frontliners, to the whole world, no? So, ngayong 2020, napakarami nating bagay na naranasan, na andyan yung Taal eruption. Sobrang dami. Then after eruption, eto na yung COVID, no? So, minsan iniisip natin, is God judging the whole world? No? Wag po nating tingnan na God is judging us. Tingnan natin to that He is giving us mercy. He is showing His love. No? Marahil sa atin, madami, no? Marami tayong if and then. Isa sa mga tanong natin, if God is a loving God, then why He allowed this pandemic? No? Nawa yung maging if and then natin ay yung if and then ng Lord. Sa 2 Chronicles
7:14. No, uulitin ko po ulit basahin. Then, we will close in prayer. When I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send plague among my people, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Verse 15, now my eyes will be open and my ears attentive to the prayer. Prayers offered in this place. No? We need to pray. I encourage everyone to pray. So manalangin po tayo. Aming amang dakila sa lahat. Lord, we are declaring, God, that you are the Lord of Lords, and the King of Kings, God. You are the same yesterday, today, God, and even sa future, you are still the same. Hindi ka nagbabago, Panginoon. And hindi ka rin bound ng time, and we can apply the same principles na sinabi mo sa mga Israelita, Panginoon. Kung gusto namin ng deliverance sa nation namin, sa mundo, sa church, o deliverance personally, God, you are only asking for four things: to humble ourselves, to pray, to seek you, and turn from the wicked ways, God. Sa oras na ito, we thank you for your word na patuloy mong pinapaalala sa amin na mahalaga yung personal relationship namin sa iyo. Mahalaga yung pag-kneel down to utter prayer for the nation, for the whole world, God. Sa oras na ito, gusto naming ipanalangin sa iyo ang aming bansa, Panginoon. Just like you said, God, you are sovereign over everything. Walang nangyayari na hindi mo napipilter. Walang nangyayari na hindi mo inaalaw, God. I pray, God, bigyan mo po ng wisdom ang aming government. Bigyan mo ng wisdom ang aming presidente on how to handle things, Panginoon. Not only the president, yung mga LGU, God, the mayors, yung mga kapitan, Panginoon, hanggang sa pinakamaliit na sangay, bigyan mo po sila ng katalinuhan, even lakas, God, yung mga nagbabantay sa mga boundaries, Panginoon, bigyan mo po sila ng kalakasan sa mga pagkakataon na ito. Sa oras na ito, we want to give you at isubmit sa iyo yung government na meron kami sa Pilipinas. Alam mo kung gaano to kagulo, Panginoon. Pag titignan namin sila, we only see chaos, Panginoon. Wala kaming assurance na makuha, Panginoon, galing sa kanila. But then, God, we will give it to you, Panginoon. I know, God, na hindi mo pababayaan ang bawat anak mo, ang bawat Pilipino, Panginoon. And right now, we are also praying for our frontliners, God. Lord, marami na pong doktor yung nasasawi. Marami na pong doktor yung namamatay, nababawian ng buhay. And right now, pinananalangin ko sila sa iyo, Panginoon. Bigyan mo po sila ng iba yung pag-iingat, iba yung katalinuhan, iba yung paggabay na nagmumula sa iyo, Panginoon. I pray din, Panginoon, sa bawat sambayanan ng Pilipino, matuto po kaming sumunod sa lockdown, matuto po kaming sumunod to stay home, God. And I'll also pray, Panginoon, na ipararas po sa mga tao na walang-wala ngayon yung kapayapaan na nagmumula sa iyo, yung assurance na nagmumula sa iyo na hindi mo sila pababayaan, Panginoon. Salamat po muli, God. We give you honor, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. And we want to see your face sa mga ganitong sitwasyon, God. Thank you po muli. We give you honor, all adoration, lahat ng pagsamba, Panginoon, sa iyo lamang. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sige po, God bless po sa bawat isa.